Yun na. Next to you, sing it. La 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 hallelujah. La 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 hallelujah. La 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 hallelujah. La 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 hallelujah. Tita friend, next time. Tita friend, Tita friend, next. Pag binasa natin yung Bible, ano mangyayari? Tayo daw ay lalago sa ating spiritual na pamumuhay. Di ba yung... Uy! Di ba niya sabi? Okay, ano ba? Yung gusto nyo kantahin? Yung gusto mo kantahin ang favorite? Request! Thank you, guys! Thank you, God. Ayun tayo lahat. Tayo lahat. Tayo, dali. Thank you, God. Ready? Thank you, God, for the beautiful world, for the sun and the blue sky, for the birds and the fishes and the flowers and the beautiful butterflies. Wala nang Thank you, God, for the beautiful world, for the sun and the blue sky, for the birds and the fishes and the flowers and the beautiful butterflies. Ito po. Okay, ano yung gagawin natin pag mag-pray? Ano yung position? Hold your hands, close your eyes, and then bow your head. Okay, ang mag-pray sa atin ay Okay, let's see. Teacher Robin daw. Tayo po mag-pray. Tayo kayo. Anong kamay? Ang kamay. Mag-pray natin. Oh, close your eyes. Dali, pikit na. At ganito ang kamay. Pikit na to. Pikit. 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 Ganito din. Nandito. Kayo po ang bawat Amen.
Huwag na naman kumain ba ako? Yan. Nagtataka ba kayo? Wala yung dito. Kasi nasa ano siya. Huwag na lang mag-mic. Wala na yung Alam niyo ba kung nasa siya? Kuya Kuya Elis. Wala mo. Nasaan? Iba siya nasa umatay siya sa ibang church. Upuan pa. Dahil umatay siya sa ibang church. So wala siya. Kami lang yung sinayang ako. Wala siya. Wala yung sinayang ako. Ano? Masaya ba kayo? Hindi yung mukha niyo. Parang problema ba kayo? Ha? Ikaw, ang bros ka, may problema ka? Wala. Kaya latang wala. Ikaw, may problema ka? Ano problema mo? Hello. Paarte yung mic. Picture niyo. Hello. Ayan, salamat tayo sa dalawang happy natin. Nagpakanta. Kilala niyo ba kung sino yung nagpakanta? Tandaan niyo ba? Tandaan niyo ba? Si Teacher Agnes at si Teacher... Familiar ba yung mukha niyo sa inyo? Ngayon lecture, di ba? Si Teacher Lenny. Ayan. Sila yung nagpakanta kanina. Yan. Gusto niyo ba makarinig ng kwento? Teka, sino muna ang nakakaalala kung ano yung kwento nung nakaraang Sabado? Sige nga, Francis. Para akong teacher din. Ano po, yung tungkol po sa kay Noe, yung gumawa po siya ng malaking barko po. Sige, upang Yung ano, dahil gagawa po ang Diyos ng bagyo at papabayan niya po, kung sino man ang sumakay sa barko niya ay maliligtas. ayun, salamat. Galing ni Kuya Francis. Tungkol kay Noe, ang kwento nung last Sabbath. Oh, galing ka. Galing siya. Oh, ngayon, nilaan niyo kung ano kwento ngayon. Alam mo naman, hindi kayo mga manghula. Yan. Si Teacher Agnes, may tuturo muna sa atin bago tayo makapakinig ng kwento. Okay, mga bata, makinig kayo ha. Before tayo mag-story, dapat gawin natin ito palagi. Sandali lang po ha. Okay. Ang salamin ni Lola, ilagay sa mata. Ang sombrero ni Lolo, Okay, ulit. Okay, dyan ako. ang salamin ni Lola, sabay-sabay naman. Ang salamin ni Lola, ilagay sa mata. Ang sombrero ni Lolo, ilagay sa ulo. Ang mga kamay ng mga bata, ilagay sa hita at handang makinig. Okay, gets di ba? Okay, ulit. Every Sabbath, yun ang gagawin natin. Every Saturday na hapon, before mag-story, yun ang palagi natin gagawin. Okay? Okay? Nandiyan pa ba kayo? Okay, ang salamin. At handang makinig. Okay, sabay-sabay ulit tayo. 1, 2, 3, go! Ilagay sa ulo. Okay, very good. Ako na ulit. Yan. Ang
kwento natin ngayong hapon na to ay, alam niyo ba yung kwento ni David and Goliath? Sino nakakaalam? Kahit na kamay, sino nakakaalam? O ikaw, kung magkwento dito. Alam mo? Wala pang nakakaalam. David, ang kwento natin ay David and Goliath. So, itong kwento na to ay malalaman natin na kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon. Sa isang kamay, huwag alisin sa hita. Nung unang araw, nung panahon ng mga Pilipino at mga Israelite, ay itong mga Pilipino ay gusto nilang sakupin yung bansang Israel. Yung bansang Israel. So itong mga Pilipino na to, ang lalakas nila. At meron silang isang sundalo na kung saan itong sundalo na to ay napakalaki, napakataas, at kung sa kanila mga Pilipino, siya ang pinakamagaling na sundalo sa lahat. Ang pangalan nitong sundalo na ito ay walang iba kundi si Goliath. So, nung isang araw, nung habang naghahatid dito si David, itong maliit na bata na ito, naghahatid siya ng tinapay at tinapay para kainin ng mga kasama niya, ng mga kapatid niya. So, nung nakita niya, isang araw, itong mga Pilipino, parang gusto ng parang gera, ganyan, gusto nila kapag-away. Alam niyo ba kung anong meron kapag gera? Ano? Marila, di ba? Time natin yun. Noon, ang time nila, puro sword, espada. Yan yung nila, yung time nila, mga pana, ganyan. Yun yung time nila na, yun yung gera. So, ito, habang naglalakad si David, nakita niya na itong mga Pilipino ay nandun na naman sa kanilang lugar sa Israel. Na parang gusto nila talagang sakupin ng mga Pilipino ang mga Israel. So, humakita si Goliath, sinabi, itapat niyo sa akin, o dalhin niyo sa akin sa harapan ko kung sino yung pinakamalakas sa inyong mga Israel, iharap niyo sa akin, at kung kanya akong mapapatay, ay kaming mga Pilipino ay magiging inyong mga alipin ng mga Israel. Ngunit, sabi ni Goliath, ngunit, kung ako ang nanalo, ay kayong mga Israel ay magiging slave, mga alipin namin mga Pilipino. Itong mga Israelites na to ay takot sila. Hindi nila alam, walang gusto talaga na lumaban sa higanting ito na si Goliath. So ito si David, tinanong niya isang soldier, sabi, ano bang matatanggap kung mananalo sa laban na to? Kung mananalo ay Goliath. Sinabi nung soldier na to, sabi, pag nanalo ka sa labang ito, ang matatanggap mo na premyo ay bibigyan ka ni Haring Saul ng mga kanyang kayamanan, at ang kanyang anak na babae ay iyong mapapangasawa. So, ito si David, isang maliit na bata na parang si Ambrosio. Yan, parang si Ambrosio, at kung titignan natin malahigante ay sino ba? Kung iisipin niya pinaka-brutal na higante ay as in talagang nakakatakot siya. Ganito yung itsura niya. Ito si David. Yan siya, si David. At ito si Goliath. Si Goliath ay kung siya ay lalabanan, si Goliath ay meron pa siyang isang kasama na isang soldier na kung saan itong soldier na to ay
magpoprotekta sa kanya kung siya ay ipadahil, ganyan. Si Gulayat ay meron lang hawak na sibat. Yan. Okay. Yan. Yan, si Gulayat. Ito si David. Sinabi niya na kaya niya, gusto niyang labanan to si Gulayat. Si Gulayat ay may taas na 9 feet. Isipin niyo, ba't taas niya 9 feet? Siguro ganyan, no? Tapos ganito kaliit si David kay Ambrosio, di ba? At mataas ba dyan, 9 feet? Si David, ganyan lang, isipin niyo kay Ambrosio. O, di ba? Tapos, yan nga, ito ganyan kalaki. Tapos meron pa siyang, isa pang soldier na kasama na magpoprotekta sa kanya para hindi siya kagad-kagad mamatay. So, sabi sa kanya ni King Saul, sabi ni King Saul kay David, you can fight this Goliath. Sabi niya, hindi mo kayang labanan si Goliath. Sabi niya, ikaw ay isang maliit na bata, isang mutiling bata lang na walang magagawa para matalo si Goliath. Sinabi ni David sa kanya na marami siyang napatay na. Ano napatay niya? Marami siyang napatay na mga bear. Tapos, mga leon na papatay na ni David dahil dun sa father niya, yung inaalagaan niya kasi yung mga tupa ng kanyang father. Kung ito'y tatalakayin, pinapatay niya ni David yung mga leon o bear na katakot sa mga tupa ng kanyang ama. Nung sinabi ni King Saul, sabi niya, o sige, sinabi din ni David na kaya niya talunin ng si Goliath kahit gano'n pa siya kalaki, kahit gano'n pa siya kalakas, sapagkat siya ay nananahan at sapagkat alam niya na ang Panginoon ay nasa kanya. So sinabi ni King Saul sa kanya, o sige, labanin mo siya at nawa ang Panginoon mo ay magpatnubay sa iyo. So habang dito si David nung tumayo kay Goliath ay napakaliit lang talaga, ang layo na, kumbaga kung iisipin mo na matatalo na ba, ganyan, sigurado ba ito si David, ganyan, pasayangin lang niya yung buhay niya, bata pa siya, kung iba na lang yung pasitira sa niya, di ba? So ito si David, kumuha ng 5 bato lang, 5 bato. Si Goliath, meron siyang shield, sword, tapos tapos meron pa siyang soldier na magpoprotect sa kanya kung siya'y takalakayin. Pero si David, 5 bato lang. At nung maglalaban na sila, si David ay hindi niya nakalimutang manalangin. Hindi rin niya kinalimutan na i-glorify o luwalhatiin ng ating Panginoon. So, kumanta siya muna, tapos nanalangin siya. Nung unang tira niya ng kanyang tirador ay wala, sablay, hindi man lang natamaan, wala lang, parang hangin lang na dumaan. Pangalawa, wala pa rin. Kaya sabi ni Goliath, ano ba naman yung dinala niya sa akin? Anong akala niya sa akin, mamamatay ako dahil lang dyan? Ganyan. At ito si David, hindi pa rin siya, hindi siya nawawala ng pag-asa. Pangatlo, pang-apat, wala pa rin. Isang bato lang yung natitira sa kanya. Pagka kuha ng isang bato, nilagay niya. Tapos nagtiwala siya sa ating Panginoon. At kanya nung pagka-ikot niya ng kanyang tirador, pagkagaling niya, natamaan, Goliath saan? Goliath saan kinaman si Goliath? Sa ulo, sa noo niya. Kasi si Goliath, wala siyang suot na helmet. Wala siyang suot, wala siyang suot na helmet. Yung naman, pagkatira, inikot yung David ang kanyang tirador,
kuya. Ano po yun? Yan. JP, sabi, pagkaikot niya, pagkatalsik ng bato, tinamaan si Gulayat sa kanyang ulo. Ay! Sa noo. Ulo po. Noo. Sa kanyang noo. At agad itong natumba. At pagkatapos doon, natalo ni Gulayat. Di ba napaka-simple yung pagkapatay niya? Ang dami niya pang mga abulot na katawan. Pero kung isang bato, yung pang-limang bato na ginamit ni David, kasama ang Panginoon, kasama niya ang Panginoon, nagtiwala siya, ay ang kanyang kalaban na si Gulayat ay nawala. At nung ano na yun, natuwa ang mga Israelites at itong mga Filistino na to ay tumakbo ng mabilis dahil sila ay natalo sa laban. Ang story atin pong matututos na sa lesson na ito, sinasabi sa lesson na ito na ano po nag-aaway niyo? Kapalin niya pare-pares po ako. Ito. Sabi sa lesson na ito, na kung may Panginoon tayo, kung magtitiwala tayo sa ating Panginoon, ay walang mangyayari sa ating masama. Maging malaki man ang mga harapin natin mga problema. Tanong mo saan dapat ang kamay? Nasaan dapat ang kamay? Parang yung pinsansan na yung nakikita ko sa kanya. Yan. May magtatanong ako, anong pangalan ng bata sa kwento? David. Ayun si Kuya David, si Teacher David. Yan, ang pangalan ng bata sa kwento ay si David. At sino naman yung gigante? Art. Gulayat. Yan, Gulayat. Gulayan. So yan na, tandaan natin. Kasi next tatanungin sa atin, may gift kuya. Ang pangalan ng bata ay si? Yung gigante. At anong pangalan ng hari sa kwento? Sige nga. Yun, tama. Si Haring Saul. Magtatawag ako sa inyo. Si Ate Narmaid. Ikaw. Ate, tatanong ako sa iyo. Anong natutunan mo sa lesson? Sa kwento na narinig natin ngayong hapon. Yan, ang galing ni ate. Tayo ay huwag natin kalimutan na magtiwala sa ating Panginoon. Ang verse natin ngayon, hindi natin maisulat eh. Ang verse natin ay matatagpuan sa Filipos 4:13. Sinasabi doon na I can do all things through Christ who gives me strength. Sinasabi na kaya kong gawin lahat sapagkat ang Panginoon ay nasa akin, nagbibigay ng lakas. Nakuha niyo? Ayan. I can do all things. Yan. Teacher, turuan niyo sila yung susulat nila. Kasi memorize nila. Through Christ, who give me strength. Who give me strength. Yan. Natandaan niyo pa mga kuya, natandaan niyo? Yan. Magtuturo ako ng kanta doon tungkol sa story na ating napakinggan.
Okay, tapos na po ba kayo sulat? Yan. Sabi. May magsulat ka daw eh. Yan. Okay, tapos na po ba mga kuya ate? Sabi kayo para Ayaw niya ayaw mo. Sige, mainit ka na. Sige. Teacher, turuan sila. Oh. I-memorize niyo po yan ha, para tatanong, magre-recite kayo sa Sabado. Tapos, may prize. may prize po tayo. Yan. Sulat ka na. Pero mas maganda, huwag natin isipin ang may prize. Sige natin, masaolo natin, tapos i-apply natin. Sulat mo. Ay. Sabi, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things daw. I can. C-A-N. Ayan. Pakita natin sa video. Walang Walang picture. Tama na. Ay. Nakakalapok si Kelvin. Okay. Di ba? Ito daw. Hindi. Tandaan natin yung mga characters sa ang pangalan ng ang title ng kwento natin ay tungkol kay David and Goliath. Si David at si Goliath. Ano, naintindihan mo? Ay. Nakuha ko pa na Ay. mumulis siyang teacher. Paano ka niya? Papa-depend ka. Game na? Oh. Sa Sabado, isusulat natin to para may kopya kayo. Pangalan ang title nung song na ituturo ko sa inyo ay related dun sa kwento na ikinuwento ko sa inyo kanina. Ang title nito, Only a Boy Named David. Yan. Sabi, handa na kayo makinig? Like, only a boy named David, only a little seed. Inaanyan ko si Teacher Len na i-action niya yung songs na to. Sige. Okay. Tingin kayo kaya Teacher Len. Sabi, only a boy named David, only a little seed. Only a boy named David, but he could say and see. Only a boy named David, only a rippling brook. Only a boy named David, and 5 little stones too. And 1 little stone went in the sling, and the sling went round and round. And 1 little stone went in the sling, and the sling went round and round. And round and round and round and round and round and round and round. And 1 little stone went up in there, and a giant standing. Ano nangyari sa giant? Ang giant ay natumba, tumbling down. Yan, natumba. Pag-isip ba matutunan itong kanta? Sige, sabayan niyo ako. Okay. Ay, next Sabbath, lalaki, susulat ko to. O, pakinggan ulit natin, action ni Sister Len. Only a boy named David. Pakinggan niyo na lang ito, no, para next Sabbath. Okay. Only a boy named David, only a little seed. Only a boy named David, but he could say and sing. Only a boy named David, only a rippling brook. Only a boy named David, and 5 little stones he threw. And 1 little stone went in the sling, and the sling went round and round. And 1 little stone went in the sling, and the sling went round and round. And round and round and round and round and round and round and round. And 1 little stone went up in the air, and the giant
and tumbling down, down. Yan, down. Ayan, next up. May Tagalog nito pero may maliit na word sa sentence ako kung makalaman. Yan. Ayan. Ano sasabihin natin kay Teacher Ellen? Thank you for the nice story. Yan. Thank you daw, Teacher Ellen. Okay. Tayo tumayo lahat at awin natin ang My God loves me. Baka malaglag. Kayo malaglag kayo dyan. Okay. Tayo tayo lahat. Tayo, dali. Tayo. Ayaw po. Ay, tayo. Okay, tayo sa upuan. Ang upuan ay para upuan lang. Hindi para tayuan. Ay! Ay! Okay. My God loves me. Let me sing. My God loves me. And all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves me. My God loves you. And all the wonders you see. The rainbow shines through your window. My God loves you. My God loves us. And all the wonders we see. The rainbow shines through our window. My God loves us. Okay. Okay, tayo tayong lahat. Mag-pray tayo. Paano tayo mag-pray? Okay, tayo tayo dali. Mag-pray. Sino gusto mag-pray? Ha? Tuloy natin si Kuya Francis mag-pray. Yan, Halit tayo kay Kuya Francis, ha? Paano tayo mag-pray? Ayan. Fold your hands, close your eyes, saka bow your head. Okay. Sunod tayo kay Kuya Francis, ha? Matapos na kayo naman. Okay. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa lesson na aming natutunan. Maraming salamat dahil po kaya po namin magtiwala sa inyo at lagi po kayo nandiyan. Panginoon, maraming salamat. Saglit lang naman. Very good si teacher. Ay, si Kuya Francis. May gift sa akin si Kuya Francis sa Sabado. Okay, fall in line daw, pila daw.